Ang nakaraan, nagawa nang ang matuntan ng ipis ang lokasyon ni Hyunwook sa tulong ng isang anay na walang humpay na nakasubaybay. Sa kagustuhang mapaslang ang ating bida, ay kanya nang ginamit ang kanyang hiniram na kapangyarihan mula sa kanyang kagamitan, kung saan matagumpay niya namang nataman ang ating bida, at sa lakas ng pag-atake si Hyunwook ay tumilapon na sa ere. Kasalukuyan, dahil puro galit na lang ang tanging laman ng kanyang isipan, ay wala na itong pakialam sa kanyang kapaligiran, at sa kagustuhang mapaslang ang kanyang labis na kinamumuhian, ay kaagad niya itong sinundan matapos niyang matamaan. Habang nasa ere ang ating bida ay kaagad niyang ginamit ang kanyang body transformation, at ginawang bakal ang dalawa niyang paa upang bumalanse. Ramdam ang papalapit na kapahamakan ay ginamit na rin niya ang metal control sa bakal niyang paa upang maghanda. Sa pagkokonekta ng dalawang nasabing kasanayan, na kanyang tinawag na skill chain, ay nagawa niya makagalaw sa ere, at matagumpay na naiwasan ang papalapit na atake. Dahil hindi tumama ang kanyang pagsipa, ay nagtataka niyang nilingon ang ating bida at dahil kahit nasa ere ito, ay nagawa pa rin itong baguhin ang kanyang direksyon. Matapos makawala mula sa panganib, ay maayos na siyang nakalapag sa lupa. Hindi pa man niyang kayang lumipad ng malaya, katulad sa dati niyang ginagawa, ngunit sa pagkokonekta ng kanyang body transformation at metal control, ay magagawa naman niyang paggalawin ang kanyang katawan na mas higit pa kaysa sa karaniwan. Sa pag-iisip sa bagong kakayahan ay nawala sa kanyang isipan ang kanyang kalaban, kaya siya ay biglang nagulat ng kanyang naramdaman ang kalaban sa kanyang likuran, na muling aatake na naman. Sa huling sandali gamit ang skill chain ay muli niya itong naiwasan. Sa lakas ng pagkakatama ng atake sa lupa, ay nagdulot ito ng makapal na alikabok, kawawang lupa sinipa kahit wala namang ginagawa. At kaagad naman itong tinignan ng mga sibilyan. Dahil muling nabaliwala ang atakeng ginawa ay galit siyang napawika na kung iiwas na lang balagi si Hyunwook na parang isang daga. At pasigaw na niya itong hinamon na lumaban daw ito tulad ng dati, sabay lundag sa ere upang muling umatake. Sunod-sunod na sipa ang pinakawalan, kung kanina lupa ang tinamaan, ngayon puro hangin na naman. Dahil sa tindi ng puwersang pinakawalan, natatangay pa ang nakagarahe ng mga sasakyan, at ang mga alarm nito ay nagsitunugan. Sa nangyayaring kaguluhan pati sibilyan ay naapektuhan, ngunit sila ay pinigilan dahil manlalaro lang naman ang sa baba na naglalaban, at ito ay nai-report na rin sa kinauukulan, maya-maya lang ito ay magsidatingan. Dahil maraming nanunood na mga sibilyan, hindi niya magawang lumaban, dahil kapag ang mga sibilyan ay madamay na sa usapan, ito pa ang magiging dahilan ng pagkasira ng kanyang pinagpaplanuhan, na paglinis ng magbubukas ng gate sa Seoul Station kalaunan. Dahil hindi naman tumatama ang kanyang pagsipa, ay umatras muna ito ng bahagya. Para may ebidensya, cellphone ay ginamit na, at nang mavideohan ang mga kaganapan, upang hindi na makawala ang tunay na may kasalanan. Kanya na ring nalaman ang dahilan, kung bakit si Hyunwook ay hindi lumalaban, dahil ito sa mga nanunood na mga sibilyan. Kaya kanyang naisipan na unahin na munang asikasuhin ang mga sibilyan, at nang wala nang magiging dahilan si Hyunwook upang sarili ay pigilan. Batid na ng ating bida ang gagawin ng ipis sa harapan niya, kaya kaagad na itong pumagitna upang pigilan ang kahangalan nitong ginagawa. Kanya pa itong sinigawan na ang mga sibilyan na kanyang pagbubuntungan ay wala namang kaugnayan sa kanya bakit sila ay idadamay pa. Subalit tunay na nga siyang nilamon ng kanyang kahangalan, dahil para sa kanya ang mga sibilyan na iyan, ay katulad lang ni Hyunwook na mga basura sa lipunan. Sa desperadong galawan upang si Hyunwook ay mapaslang, kaagad na itong lumundag layuning wakasan ang lahat ng mga basura na kanyang nakikita, habang ang ating bida ay matatag pero na humaharang sa kabila ng nagbabadyang panganib sa kanyang harapan. Dahil hindi na talaga kayang pigilan ang ipis niyang kalaban, ay pag-alit na niya itong sinabihan na hindi mo na dapat ginawa ito, oras na upang tapusin ang iyong buhay bilang isang manlalaro. Habang may unti-unting namumuong hugis bilog sa kanyang mga mata, at nagiging mas makapal at lumalaki pa na patuloy pa ring gumagalaw, hanggang sa tuluyan na nga itong naging, lucky number 8, o di kaya'y naging symbol ng infinite. Ito ay dumikit ng mahigpit sa equipment na ginagamit ng ipis, at unti-unti na itong napupunit. Dahil nanggigigil naman siyang nakatingin sa kanyang target, ay hindi niya napansin ang nangyayari sa suot-suot niyang equipment. Pansin ng ating bida na hindi na talaga kayang pigilan ang kagustuhan ng kanyang kalaban,
kaya ito ang magiging kauna-unahang makakatikim ng kanyang bagong bukas na kasanayan. Metal Smash, kung saan ay mabilis na napawalang bisa ang atake nitong inihanda, at nagkawatak-watek ang ipinagmamalaki nitong equipment. Maging ang kanyang paa ay hindi rin nakawala, at nagtamo ito ng napakalaking pinsala, na makikita sa mga dugong tumalsik pa sa mukha ng ating bida. Maririnig naman sa kapaligiran ang malakas na hiyaw ng nawalan, ng isang mahalagang bahagi ng kanyang katawan. At ito ang dahilan, ang kanina na puno ng tapang at init ng katawan, ngayon ay parang naging isang bata na pinapagalitan ng magulang. Hindi naman niya maintindihan kung bakit naging ganito ang kanyang kalagayan, kaya nagtataka niyang tinanong si Hyunwook na kung ano ba ang ginawa nito sa kanya. Imbis na sagutin ay galit naman siyang tinitigan ng ating bida at itinanong sa pangalawang pagkakataon, kung bakit kailangan pang umabot sa ganito kalayo, ang galit nito sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa. Pagalit naman siyang tumugon na, ano ba ang pinagsasabi mo? Kung ang isang lamok ay sinusubukan siyang inisin, syempre ito ay kanyang papatayin. Sigurado ako na ang isang dagan na katulad mo, na nasipa mula sa pangkat ng mga lobo, ay aangal talaga ng katulad niyan, wika ng ating bida. Ang tungaw na katulad mo na lasing sa superiority complexes, ay hindi deserve na maging isang manlalaro, dagdag pa niya. Dahil ang ganitong klaseng manlalaro ay magiging traidor lang din sa huli. At maging sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ay hindi pa rin niya kayang tanggapin na mas malakas lang ang kanyang pagsigaw kaysa sa kanyang kakayahan. At ang kanyang tapang ay kanya na munang ibinulsa, dahil kanyang nakita ang matulis na fragment ng kanyang equipment na nakatutok na sa kanyang likuran. Nang may matalim na titig siyang pinagbantaan ng ating bida na, kung ito ay muli pang magpapakita sa kanya, ay hindi lang ito magtatapos sa pagkuha ng isa pa niyang paa. Kaya ang ipis na puno ng kumpiyansa, ay naging mukhang gutom na lang na tuta. At ang huling mensahe sa kanya ni Hyunwook ay, mabuti pang magpasalamat ka, dahil isa akong militar. Sabay bulong sa sarili na, tama yan. Hindi ko hahayaan ang pagkakataong mailigtas ang kasama, at makapaghiganti sa mga traidor. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mga pulisya ay nagsidatingan na sa motel, kung saan nagaganap ang kaguluhan. At ang mga responsable sa nangyaring insidente ay dinala na sa kanilang opisina upang tanungin ng ilang mga katanungan. At ang ating bida na nakaupo sa harapan ng isang opisyal, ay napatunayan na walang sala, dahil ang mga saksi ay parehas lang ang sinasabi, at kanilang napatunayan na si Lee Won-chul, ay isang problemado at mabisyo, kaya swerte pa daw ang ating bida. Dahil bilang isang police officer na matagal na sa serbisyo, ay ito pa lang ang kauna-unahan na nakakita ng isang mahinang F-rank na manlalaro, na nakaligtas sa isang laban na walang man lang masyadong nakuha na gasgas. Kaya si Hyunwook ay napangisi na lang na sinang-ayunan ang sinasabi ng opisyal, at nagpasalamat sa equipment ni Won-chul, na ipinapalabas niya na bigla na lang sumabog kaya siya nakaligtas. At dahil malinaw na ang lahat, ay malaya na siyang pinapaalis sa opisina ng pulisya, kung saan kaagad naman siyang nagpasalamat. Sa kanyang paglabas ay napaisip naman siya, dahil sa pag-akala niya na ang kanyang pagiging F-rank ay isang nakakahiyang label lang, subalit hindi niya inaasahan na ito pa pala ang makakatulong sa kanya upang maiwasan ang mga pagdududa. Sa kanyang pag-alis ay ang pagdating naman ng isang ulat tungkol sa pagsisiyasat, kung saan kanilang napag-alaman na ang equipment ni Won-chul, ay walang kahit na anong isyu upang ito ay aksidenteng sumabog. Kaya ang opisyal ay napanganga na lang sa nalaman, dahil ang ibig sabihin nito na ang isang F-rank ay nagawang basagin ng C-rank armor at natalo si Won-chul na wala man lang natamong gasgas. At napatanong na lang siya na kung paano ito magkakaroon ng kabuluhan. Sa labas naman ay ating makikita ang ating bida na tumatakbo, na tila bang nagmamadali. Nagmamadali nga talaga dahil bigla na lang itong nawala, tanging alikabok na lang ang iniwan niya. Pati ang dalaga ay hindi na rin niya pinalampas, at iniwanan niya pa ito ng hangin na malakas, kaya ang palda ay muntik nang nabaklas. Sa seryosong tingin siya ay parang lumilipad lang sa hangin habang nag-iisip ng malalim. Kanyang ang naalala ang nangyari sa nakaraang buhay niya, kung saan siya ay nasa pagamutan at nagpapagaling pa ng kanyang pinsalang nakuha. At kanyang nalaman mula sa balita na, ngayong araw na mismo magbubukas ang gate sa Seoul Station sa oras na 15:24 at nagdulot ito ng malaking tragedy. Maliban sa una, pangalawa, at pangatlong alon, ito ang halimaw na sakuna na hindi pa nila nakikita dati. Sa panahong ito,
ay binatikos ang mga dalubhasang manlalaro at mga pampublikong asosasyon, at ang mga mamamayan ay napuno rin ng katanungan tungkol sa pangunahing limitasyon at problema sa kasalukuyang pagtugon sa gate. Hindi katulad ng dalawang gate, wala siyang karanasan sa gate na magbubukas ngayon sa Seoul Station, at mayroon lamang siyang kaunting kaalaman, at ang pagbabago ay maaari ring mangyari. Sa lahat ng sakuna na dulot ng mga halimaw, ang Seoul Station ay isa sa pinakamasama. Sa kanyang bilis ay nakarating siya na may 8 minuto pa bago magbukas ang nasabing gate. Sa kanyang kasalukuyang progreso, ay kaya niya kayang panghawakan ito. May bahagi sa kanyang isipan na gusto magalit at palikasin ang karamihan sa mga populasyon, subalit hindi niya pwedeng gawin. Dahil sa dami ng bilang na nandito sa lugar na ito na kahit saan ka man tumingin ay para ka nang mahihilo. Patuloy pa rin siyang nagmamasid sa paligid na para bang may hinahanap. Sa lugar na ito ay mayroon din isang traidor na nagtatago kaya hindi siya pwedeng gumawa ng kahit anumang aksyon. Sa isang pagkakamali lang, at kung mananatili ito sa pagtatago, ay hindi ko mahahanap ang sagot upang baguhin ang hinaharap. Napabuntong hininga na lang siya dahil hindi niya pa rin matukoy kung nasaan ang traidor, at may 2 minuto na lang ang natitira, at wala pa rin siyang pwedeng gawin. Nang bigla siyang nagulat dahil may tumawag sa kanyang pangalan na hindi niya inaasahang makita sa lugar na ito. At ang tumawag sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang vice platoon leader na hinihingal pa dahil napagod na ito sa kakahanap sa kanya. Sa pagkakita niya sa ating bida ay kaagad niya itong sinabihan na kanyang narinig na pumunta si Hyunwook sa police station noong nakaraang gabi. At ang buong unit ay mukhang mababaliw na, subalit napatanong lang ang ating bida kung paano nito nalaman na nandito siya. Sinagot naman siya ni Sina, na sinabi na dati na may plano siya sa Seoul Station sa huling araw ng kanyang bakasyon, at siya ay tinanong na kung bakit hindi siya sumasagot sa mga tawag sa kanya. Sinagot naman niya ito na ang kanyang cellphone ay nasira, habang nag-iisip na si Choi Sina ay wala sa lugar na ito dati, kaya bakit siya nandito ngayon? Dahil ba sa binago niya ang nakaraan? 1 minuto na lang ang natitira simula ngayon, at ang isa sa pinakamasamang gate ay magbubukas na. Okay, sabihin natin na ganyan ang kaso, subalit bakit ka napunta sa police station, ipaliwanag mo ng mabuti, wika ng dalaga. Hindi naman niya pinansin ang tanong sa kanya sa halip kanyang sinabi sa sarili na, wala nang oras upang magsayang pa ng panahon, simula ngayon, ay dapat mananatili lang ako sa plano. Pagpatak ng tamang oras ay kaagad na niyang kinuha ang kanyang bag mula sa kanyang balikat. Nang walang pasabi ay kanyang itinapon ang laman nitong mga maliliit na bowl ang gawa sa bakal. At nagulat naman ang mga nakakita dahil kumalat ito sa sahig ng kanilang nilalakaran. Sa kanyang ginawa, pagalit naman siyang sinabihan ng dalaga na, una hindi mo na sinasagot mga katanungan ko, at ngayon ito naman ang ginawa mo, ano bang kalokohan ito? Kung saan sinagot lang siya ng ating bida na, sa oras na magbigay ako ng signal, ay kailangan mong tumakbo papunta sa lugar kung saan nakalagay ang mga gas mask. Nagtataka naman siya sa itinura ng ating bida, at hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. At habang tinatitigan nila ang mga nakakalat na bakal na bola, ay bigla na lang may malakas na hangin ang tumama sa kanila, at naging kulay lila ang kanilang kapaligiran. Unti-unti nang bumubukas ang lilang pinto sa taas. Sa loob ng Seoul Station ay tuluyan nang nagbukas ang malaking gate na maaring magdulot muli ng malaking pagkawasak. Mula sa labas ng Seoul Station, ay walang nakakapansin sa taas nito ay may unti-unti nang nabibitak na espasyo. Pinapaalis na ng ina ang kanyang anak dahil siya ay aalis na rin at papasok na sa loob ng istasyon. Subalit ang kanyang anak ay hindi nakikinig at nalulungkot nitong sinasabi na kung bakit pilit siyang pinapaalis ng kanyang ina, dahil gusto niya pa itong makita na makasakay na sa train. Kung saan nakangiting sinagot naman siya ng kanyang ina na ayaw lang nito mapagod ang anak. Hindi ka ba nalulungkot? Hindi pa natin alam kung kailan na naman natin makikita ang isa't isa. Wika ng anak, habang may kung anong maitim na bagay ang papalapit sa kanila. Sumagot naman ang ina na, ano ang pinagsasabi mo? Sa susunod ay, hindi na niya natapos ang nais niyang sabihin dahil may isang maitim na pader ang dumaan sa kanilang pagitan, dahilan upang tuluyan na silang nahiwalay sa isa't isa. Sa gulat ay napadapa na lang ang anak at pilit na tinatawag ang kanyang ina. At ating makikita na may isang maitim at bilog na bagay ang sumakop sa buong istasyon. Kasabay nito ang isang babala, bagong kaganapan.
Isang unlucky event kung tawagin, ang nangyayari sa lugar, sino man ang makakapasok ay hindi na makakalabas, at ang level na pwedeng makapasok ay dapat nasa ika-15 antas, kailangan mong mabuhay sa loob ng 6 na oras o hindi kaya ay talunin ng boss ng mga halimaw para makalabas. Bumungad na sa kanila ang malaking gate na nagbukas mula sa itaas at nagdadala ng hangin na malakas. At kaagad na ring lumabas ang isang malaking halimaw at pababa na sa kanila. At ang ating bida ay kaagad ng kumilos palayo at sumigaw sa lahat upang simulan na nilang tumakas. Ito na rin ang hudyat pa kay Vice Platoon Leader upang tumakbo papunta sa lugar ng mga gas mask. Tuluyan nang nakababa ang isang malaking gagamba, at sa lakas ng pagkakabagsak nito ang sahig ay nawasak. Kaagad na itong nagsimulang kumanta kaya ang mga nakakita ay labis na lang ang takot at pagkataranta. Kaya ang lahat ay kanya-kanyang takbo upang makalayo lang sa lugar na ito. Maging si Sienna ay sumabay na rin sa kanila, subalit ang ating bida ay sa kasalungat na direksyon papunta. At silang dalawa ay nagkasalubong na, pero teka, parang magkatabi naman sila kanina. Akayo na ba alang umunawa? Sinabihan siya ni Hyunwook na siguraduhan niyang kumuha ng gas mask para sa sarili niya. Alam naman niyang wala na siyang magagawa kaya pinakita niya na lang ngipin niya, malinis naman pala. Tumugon naman siya sa ating bida na, isa rin akong sundalo, hindi ko balak na makaligtas ng mag-isa, hindi ako combat personnel, kaya sa likod lang ako, maglilikas ng mga sibilyan at gamutin ang mga sugatan. Hindi ko alam kung ano ang laman ng kukuti mo, pero naniniwala ako sa'yo. Sa halip na uutusan kita bilang iyong Vice Platoon Leader, ay siguraduhan mong mabubuhay ka kahit anong mangyari. Kaya napangiti na lang ang ating bida, may magandang nag-aalala sa kanya, sweet diba? Corporal Lee Hyunwook, yes ma'am. Ang tanging tugon niya sa utos ng mas nakakataas sa kanya. Talaga bang iniisip mo na may katuturan ang pagpopromote mo ng isang F-grade na sundalo bilang isang commission officer? Wika ng General, Brigadier General, hindi po ako naniniwala na ang pagtatasa ng talento para maging isang outstanding officer ay limitado sa isang mechanical grading ng ranggo ng manlalaro, tugon naman ng battalion commander. Kaya nagulat naman siya sa kanyang narinig at napatanong na lang na kung ano ang ibig sabihin ng battalion commander. Sa pagkakaalam ninyo na ang ranggo ay hindi nakatali sa level ng isang manlalaro. Ito ay isang pangunahing sukatan lamang sa pagtatalaga sa lugar ng pagsasanay ng mga manlalaro, ayon sa inaasahang resulta ng isang katangian at kanilang kakayahan sa isang tunay na laban, para sa pagiging epektibo sa totoong labanan, habang ang isang manlalaro ay nagle-level up, tayo ay gumagawa ng pagsasaayos ng mga ranggo, ngunit ang mga may mababang kasanayan ay namamatay lang sa lugar ng labanan, dagdag pa ng battalion commander. Oy Kim Kang-sok, sinusubukan mo ba akong pangaralan ngayon? Naiinis naman na tugon ng General Choi Jang-cheo, Brigadier General ng 3rd AMT Brigade, ranked 31st sa kanilang bansa, isang A-rank player. No sir, nabibiglang sagot ng commander dahil hindi naman ganun ang kanyang nais ipahiwatig. Ayon sa General ang lahat ng mga veterans ay sumasali na sa mga civil guilds, kaya sino pang siraulo ang mag-a-apply para sumali sa AMT kung ang isang F-rank na sundalo ay gagawing opisyal ng battalion commander. At ano ang mali sa ating sistemang militar? Ha, baka pati na rin ikaw ay aalis at sumisigaw na ang AMT ay kailangan ng mawala, wika ng General. Kaya nalungkot na lang ang commander at hindi nakasagot sa kanyang narinig. Dagdag pa ng General na, Battalion Commander, sa palagay ko may nakita kang kakaiba sa lalaking iyon, ngunit ang isang insekto, ay mananatili pa ring insekto. Naputol ang kanilang usapan sa isang tunog ng telepono, kaya sinagot ito ng General. Kung saan iniulat nito na may natanggap silang balita na may isang gate ang nagpakita sa loob ng 1st Battalion Post Area, at ang lokasyon ay sa Seoul Station. Kasabay nito ang paglabas din ng isang unlucky event. Kaya parehas silang nabigla sa balitang napakinggan at hindi nakapagsalita. Unlucky event, isa itong natural na kalamidad na nangyayari sa rehiyon, na nagpapahina sa mga kasanayan na maaaring ikakapahamak ng mga manlalaro o hindi kaya ay gumagawa ito ng mga karagdagang alituntunin na lalong magpapahirap ng misyon. Kumustahin na natin ang mga magigiting na mandirigma ng Seoul Station na walang tigil na nakikipaglaban sa isang malaking halimaw, at ginamitan nila ito ng kanilang mahikang apoy upang sunugin, kung saan napasigaw ang isang ito, na natatanong sa leader kung anong klaseng halimaw ito,
dahil hindi niya pa ito nakita sa kanilang field guide dati. Subalit ang kanilang mahikang apoy ay hindi man lang nakapagbigay pinsala sa halimaw at naghahanda na upang patahimikin ang maingay na si Dodong. Kita ng leader ang panganib na papalapit sa kanyang kasama, kaya kaagad na itong tumakbo upang iligtas ang kasama. Sa kabutihang palad, bago pa man ito matamaan, ay nagawa siyang maabyutin ng leader at itinulak palayo sa kanyang kinatatayuan. Habang ang iba pa nilang kasamahan ay patuloy lang sa pag-aatake sa halimaw. Sa lakas ng pagkakabangga ng leader sa kanya, ay tumilapon silang dalawa palayo sa saklaw ng halimaw. Sigaw ng leader sa kasama na ang kanilang mahikang apoy ay hindi gumagana, habang ang kanyang kasama ay nahimatay na. John Manho, isang C-class veteran player, katangian ay isang gladiator, Seoul Station Guard 2 team leader. Dahil walang epekto ang apoy, ay nagpalit na sila ng mahikang yelo upang patigasin ang mga paa ng halimaw. Habang nagsasagawa ng pag-atake ang mga kasamahan, ang leader ay inihahanda na rin ang sarili. Direktang tinamaan ang gagamba ng kanilang malamig na mahika kaya bahagya itong natigilan. Sa dami ng natatanggap ng nagyayelong mahika at nanigas na ito at hindi na gumagalaw. At ang kanilang leader ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang siya naman ang magbibigay ng pinsala sa kalaban. Kanyang naisip na kung isaalang-alang ang laki nito, hindi niya masabi kung magtatagal pa itong nakakulong sa yelo, ngunit kailangan niyang makagawa ng pinsala habang nakagapos pa sa matigas na yelo ang mga paa nito. Kaya sinabihan niya ang mga kasama na panatilihin ang pagpapayelo nito, at nagsimula ng sumulong upang umatake. Sa kanyang paglundag sa ere, ay nanatili pa ring walang kibo ang halimaw. Maya-maya ay nakaramdam na ito na may papalapit sa kanyang malakas na aura. At ang leader na nakalutang sa ere ay tinitigan ito ng may pagbabanta. Kaya siya ay biglang nagulat at nakaramdam na kaba, dahil napansin siya ng higanteng gagamba. Dahil kitang-kita na nito ang magiging biktima, ay kaagad na itong pumiglas at nakawala sa naninigas na yelong nakabalot dito. At dahil ang leader ay nasa ere, wala na siyang kakayahan upang maiwasan ang naghihintay na kapahamakan. Subalit sa kalagitnaan ng kawalan ay may boses siyang napakinggan, na nagsasabing gamitin niya ang kanyang kalasag na ipangharang sa kanyang harapan. Kahit na nagbaalinlangan ay kanya pa rin itong pinakinggan, at wala naman siyang magagawa kundi ang maniwala dahil buhay na niya ang nakataya. Kaya sa huling sandali ay may mga bowl ang metal na tumama sa kanyang kalasag dahilan upang siya ay tumilapon palayo mula sa bunganga ng malaking halimaw. Kaya ang halimaw ay bahagyang natigilan at tinitigan ang nilalang na nangialam. Sa gitna ng mga nakakalat na bowl ang metal ay may mga paang humahakbang pasulong. At nakisali na nga sa labanan ng ating bida, at unti-unting lumalapit sa harapan ng higanteng gagamba na walang halong kaba. Ngayon ay hindi oras ng pagdududa at kaagad na ginamit ang kanyang mahiwagang mata at naglalabas na ng malakidlat na aura. Sinusubukang wasakin ng matigas at makapal na bakal na nagsisilbing proteksyon sa katawan ng halimaw. Oras na para masubukan ang tindi ng kapangyarihan, kaya ito ay kanya pang tinuduhan, kaya ang sistema ay muli na namang nagpakita, kasanayang metal slash ay ginagamit na, kaya ang kanyang mana ay mabilis na bumababa ng 72% kaagad ang natitira, subalit hindi pa rin ito sapat kaya lalo pa niya nilagyan ng matinding puwersa, hanggang umabot na lang ito sa 76% natitira, at ang simbolo ay tuluyan ng nabuo. Kaya ang matigas na bakal sa likod ng malaking gagamba ay tuluyan ng nasira, at ang mga berdeng dugo ay tumatalsik na. Kaya ang leader ng mga guards ay naiwang natulala, hindi makapaniwala sa nakita, maging ang kasamahan nito ay bigla ring napanganga at sila ay nasiprisa. Hindi na rin pinatagal ng ating bida, kanya nang winasak ng tuluyan ang matigas na depensa ng kanyang kalaban. Kaya siya ay natutuwa, dahil gumana ang pamamaraang ginamit niya, at sa ganitong kapangyarihan ay kaya na niyang pigilan ang gate. At hindi niya lang magagawang pigilan ito kundi sa kanya rin mapupunta ang reward sa paglilinis ng gate. Ramdam ng halimaw ang sakit sa pagkawasak ng kanyang likuran, at kaagad na itong sumigaw sa galit. Subalit hindi rin pahuhuli ang ating bida, at pasigading sinabi na pipigain mo at lalamunin ang pinakahuling galit na nasa loob mo, habang pinapaangat ang nagkalat na bowl ang metal. At ito ay kanya nang binitawan papunta sa malaking halimaw niyang kalaban, kanyang pinuntirya ang bukas na bahagi ng katawan na nawalan na ng depensa.
Ang mga bolang bakal ay matagumpay ng tumama sa malambot na katawan ng gagamba. Pagkapasok ng mga metal sa loob ng katawan ng halimaw ay ginamit naman ang isa pang kasanayan ng ating bida. Metal spin, kung saan pinaikot-ikot niya ang mga bakal sa loob ng katawan ng gagamba, layuning masubukan kung matigas rin ba ang loob ng katawan nito. Napahiyaw naman ng malakas ang halimaw dulot ng pinsalang nakuha sa loob ng katawan nito. Si Hyunwook naman ay tuwang-tuwa habang sinasabihan ng halimaw kung kumusta naman ang pakiramdam na parang bunny blender ang mga laman nito. Ang halimaw ay tumungala na lang sa sobrang pagtitiis, at nagdasal na sana ay may dumating pang himala. At ang himala na kanyang hinihintay ay hindi na nito nakita, dahil bigla na lang itong bumulagta at tuluyan ng namahinga. Kaya ang leader ay hindi makapaniwala na nagawa ito ng isang bata, dahil kahit sila ay nagsama-sama na, hindi pa rin nila nagawang mabigyan ito kahit na maliit na pinsala. Sa hindi mabilang na laban, marami na siyang nakita na mga A-rankers, subalit wala pa siyang nakita na katulad ng ating bida. Kaya napaisip na lang siya na, ito ba ang kapangyarihan ng isang S-rankers, na dati lang niyang naririnig. Mula sa kadiliman ay may isang nilalang na nanggagalaiti sa galit dahil sa bastardong lumabas lang mula sa kung saan at sinisira ang kanyang quest. Ito na kaya ang sinasabi ni Hyunwook na nagtatagong traidor. Hindi na talaga nakatiis si John Manho, at kanya nang tinanong ang ating bida kung ito ba daw ay isang S-rank. Kung saan nakatanggap lang siya ng sagot na, huwag mong ibaba kaagad ang iyong depensa, kaya napanganga na lang siya sa pagtataka, at hindi maintindihan ang ibig sabihin ng ating bida sa kanya. Dahil pansin naman ng ating bida na naguguluhan ang kausap niya, kanya nang sinabihan na, ang unang alon ay hindi pa nagtatapos, habang inihahanda ang kanyang mga bolang metal. Maya-maya ay may sumunod pang lumabas na dalawang malaking gagamba mula sa gate, kaya nagulat na lang sila na may halong pangangamba sa problema na kanilang nakikita. Subalit kabaliktaran naman ang nararamdaman ng ating bida, at siya ay nasisiyahan pa. Wala nang halong pagdududa, ang laban ngayon ay nagiging tiyak na, ang Seoul Station Gate. At ako ang mag-isang tatapos at maglilinis sa gate na ito. Abangan ang susunod na mga kaganapan kung saan ating malalaman kung paano haharapin ng ating bida ang mga alon ng mga halimaw. At matutunghayan din natin ang pagpaparamdam na ng sinabi ni Hyunwook na traidor na nagtatago, at kung ano ang layunin nito. Maraming salamat mga boss, sa susunod muli.